Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Enzo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Naga. Naging usap-usapan ang tungkol sa lalaking kumakatay ng aswang. Nakahinga ang lahat ng marinig yun. Nakasilip ng pag-asa na may magtatanggol laban sa mga nilalang. Ngunit taliwas naman ang paniniwala ni Tio Basti dahil ayon sa kanya, aswang din ang mga ngatay at pumapatay ng tao. Kamakailan lamang, lumipat ng lugar ang binatang si Enzo. 15 anyos, pamangkin ito ni Tio Basti. Tubong sikihor ang binata ngunit dahil walang pagmamahal na natanggap sa amang Lasengo, nakapagpasya ang binatang manuluyan sa poder ng tiyuhin. Ito rin mismo ang kumuha sa kanya doon. Pagkarating sa tahanan, ang usapan tungkol sa mga ngatay aswang ang bumungad sa kanya. Hindi na bago para sa binata ang ganitong usapin dahil marami na rin naglipa na kahit doon sa pinanggalingang lugar. Ang nakaagaw lamang ng atensyon, ang sinasabing taong kumakatay, lalo pat binanggit ng tiyuhin na may lahi din itong aswang. Walang buntis sa bahay na ito. Pero kahit papano, makakatulong ang ganitong pamamaraan para alertuhin ang mga nilalang na handa tayo laban sa kanila. Maglalagay ako ng itak sa ilalim ng katre para kung sakaling may maglakas loob, may panlabang ka. Marunong ka naman sigurong humawak ng patalim ano? Wika ni Tio Basti. Oo naman po, ilang taon din akong namasukan bilang mga ngatay sa karnehan eh. Tio, gaano po pala kadelikado yung mga aswang dito? Meron din kasi doon sa amin sa Sikihor. Gusto ko lang malaman kung ano yung kaibahan nila. Tugon ni Enzo. Wala namang kaibahan, Enzo. Pare-pareho lang naman ang mga nilalang na yan. Kung hindi mananakot, pumapatay. Kaya itong bahay ko marami talagang patalim, kahit sa ang sulok. Ilang beses na rin kasi akong pinasok dito. Itong mga peklat sa katawan ng magpapatunay. O siya, matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas sa pinapasukan ko. Susubukan lang natin kung matatanggap ka ba roon. Pagpapaliwanag ng tiyuhin. Pagkalabas ni Tio Basti, hindi kagad nakatulog si Enzo. Ngayon ang unang gabi sa ibang tahanan, kaya binusog muna ang mga mata sa pagtingin para maging pamilyar. Bahagyang binuksan ang bintana para kahit papano may hangin na pumapasok sa loob. Nakaharap ang bahay sa malawak na palayan. Madilim na mga sandaling ito dahil makulimlim din ang kalangitan. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang anino ng lalaki na may bitbit ng mahabang patalim. Mabilis itong bumaybay ng daan hanggang sa nakarating sa dulo. Bahaging hindi na maaabot ng tanaw. Kunot noong napatitig ang binata, ngunit ilang sandali pa, iniwanan na rin ng pansin. Sumapit ang umaga. Nagpunta sila ng tiyuhin sa pinapasukan nitong panaderya. Balak din sanang ipasok, ngunit hindi tumatanggap ng karagdagang trabahador. Naupo lamang sa tabi si Enzo. Hinihintay ang oras ng uwian ni Tio Basti. Habang tahimik sa isang sulok, napukaw ang atensyon ng binata sa lalaking nakatayo malapit sa paradahan ng jeep. Ordinaryo lamang ito kung titignan, ngunit kung pagmamasdang maigi, makikilalang meron pang ibang katauhan.
Si Enzo ay hindi lamang isang binatang na masukan dati sa katayan ng karne. Lumaki ito sa lugar kung saan nananahan ang iilang albularyo, manggagamot at manunugis ng aswang, maging mga antingero. Madalas kakwentuhan ang mga alagad ng lihim na karunungan, kaya kahit papano may natutunan din sa mga ito. Iba't ibang lahi ng aswang na rin ang sumalakay sa dating tirahan, kaya't may ideya na ito sa amoy. Nagmamadaling umalis ang lalaki nang makita siyang nakatingin. Ilang beses lumingon sa kanyang kinalalagyan, kilos na nagbibigay duda sa binata. Sa pagsapit ng uwian, gulat ang bumungad ng maabutang wasak ang parte ng tahanan. Wala ng buhay ang mga alagang biik, maging ang mga manok. Ang nakakapagtaka lamang, walang anumang sugat sa katawan ng mga ito. Sinuri ni Tio Basti ang paligid. Nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay, ngunit dahil may distansya, wala man lamang nakapansin. Habang inililibing ang mga alagang hayop, hindi maiwasang maisip ni Enzo ang tungkol sa lalaki kanina. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat ng mga kaganapan. Hindi sigurado, ngunit naghihinala na baka may kinalaman itong sa nangyari. Binalikan ng binata sa alaala ang minsang napag-usapan kasama ang kakilalang manunugis. Ayon dito, may pag-uugali ang mga nilalang na puntiryahin ang taong makapansin ng katauhan. Magiging banta ito para sa kanila, kaya't sasalakay sa taong yun. Dito na rin naintindihan kung bakit palaging pinapaalala palagi ng manunugis na huwag direktang tititig sa mga mata ng may lahi. Dahil sa sandaling magkamali ng pagkaunawa, posible itong umatake. O Enzo, bakit parang natahimik ka yata dyan? Meron bang problema? Tanong ni Tio Basti. Napaisip lang po ako, Tio. May nakita kasi akong tao na may lahing aswang kanina eh. Doon sa harapan ng panaderyang pinapasukan nyo. Tinitigan ko siya eh. Kuryoso lang sa presensya niya. Tapos pag-uwi natin dito sa bahay, ganito yung naabutan natin. Hindi kaya kagawan to ng taong yun. Tugon ni Enzo. Ano ka mo? Paano mo nasabing may lahi yung taong yon? Baka mamaya tulisan ang nakatitigan mo. Tapos nalaman kung saan ka nakatira. At ito na nga ang ginawa. May kapitbahay tayong siraulo na nakalabas ng kulungan. Maraming modus yon. Isa na ang ganito. Baka siya ang nakita mo. Sinamaan mo siguro ng tingin kaya nag-init ang ulo, ano? Posible po yun, Tio, pero kung pagbabasehan yung nangyari sa mga alaga natin, masasabi nating may ibang nilalang na gumawa. Malusog yung biik at mga manok ninyo, Tio. Kaya pala isipan kung bakit nawalan ng buhay sila bigla. Wika ni Enzo. Napabuntong hininga ang tiyuhin. Napapaisip na rin sa sinasabi ng binata. Pagsapit ng dilim, nagbantay sa paligid si Tio Basti. Palipat-lipat ng pwesto sa bakuran. Matapos ang ilang sandali ay sa likod bahay naman. Sa puntong ito, naniwala na sa sinasabi ng pamangkin, kaya't alisto sa posibleng mangyari. Mulat din sa Enzo sa katotohanang walang kasiguraduhan na babalik ang aswang dahil sa kwento ng dating kapitbahay na antingero. Kapag tapos na sa pambibiktima sa lugar, hindi na ito babalik pa. Depende na lamang kung may gustong balikan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang tiyuhin sa loob ng tahanan. Nagpa siyang matulog dahil wala namang nangyari.
Naalimpungatan si Enzo sa may hinang halinghing sa silong. Gawa lamang sa kawayan ang sahig at may ilaw kahit papano. Naaninag niya ang mga bagay-bagay sa ibaba. Binuklat ang sakong nagsisilbing sapin sa sahig. Ganun na lamang ang pagtitig sa aninong gumagalaw sa silong. Lumalakas na rin ang likha nitong ingay. Habang tumatagal, namumukaan ng binata ang nilalang na nasa silong. Walang duda na isa nga itong aswang. Lumilitaw ang nanlilisik nitong mga mata. Mahaba ang mga kuko. Sobrang itim ng katawan. Napakasangsang ng amoy at ito lamang ang napansin dahil mabilis na lumipat ng pwesto. Kasunod nito ang pagkarinig ng nakakakilabot na ungol mula sa kabilang kwarto. Nagmamadaling pinuntahan at naabutang binabangungot ang tiyuhin. Naninigas ang katawan. Mahirap gisingin kahit ano pang gawin. Lumalakas ang ungol nito at mas lalong tumigas ang mga kamay. Natataranta ang binata. Idagdag pa ang banta ng nilalang sa labas. Kaya hinugot na ni Enzo ang patalim sa ilalim ng higaan. Ngunit pinalitan ng may masipat na baril. Walang pasabi. Ipuinesto sa sahig at saka nagpaputok. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan dahilan para masindak ang nilalang. Hanggang sa matagumpay niya itong naitaboy. Nagising din ang tiyuhin na pawisang bumangon. Nang mahimasmasan si Tio Basti, iginugol ng binata ang oras sa pag-iisip sa sumalakay na nilalang. Lahat ng aswang ay pwedeng sa silong umatake. Ngunit ang kanina, tila sa bahaging ito ng tahanan lamang ng bibiktima. Kung tama ako ng pagkakaalala, Tiyo, ang ganitong uri ng aswang, tinatawag na maninilong. Nilalang na umaatake lang sa sakiting tao. Yung matatandang naghihingalo, nakaratay sa banig. Pero bakit naparito sa atin? Wala namang sakitin, hindi po ba? Tanong ni Enzo. Ngunit sa halip na sagutin, iniba ng tiyuhin ang usapan. Bakit parang maalam ka sa mga nilalang iho? Kung sa bagay, doon sa tahanan niyo sa Sikihor, may mga kapitbahay na manunugis at saka antingero. Lumalagi ka siguro sa kanila kaya may natutunan ka rin. Tanong ni Tio Basti. Opo, Tio. Sa tuwing hindi kami nagkakaintindihan ni tatay, sa mga kakilala ko nanunuluyan. Pero balik po tayo sa usapan natin. Imposibleng sumugod yung maninilong sa lugar na wala namang sakiting tao. May sakit lang kasi yung binibiktima ng mga ito, Tiyo. Baka iba na ngayon. Siguro nagsawa na sa sakitin, kaya pati malulusog na tao inaatake. Iba ang naisip ko. Yung sinabi mo tungkol sa mga alaga natin. Parang tama ka nga. Aswang ang may kagagawan. Pagkatapos ang mga manok at beek, tayo naman na tao ang sasalakayan. Pambihira, totodasin talaga lahat. Wika ni Tio Basti. Sa sagot ng tiyuhin, may nararamdamang kakaiba si Enzo. Sinarili na lamang din muna dahil nahihiyang itanong. Nang mga sumunod na araw, naging maayos ang takbo ng mga kaganapan. Hindi nagparamdam muli ang nilalang na lumusob noong nakaraang gabi. Patuloy naman sa pagtatrabaho si Tio Basti. Samantalang naiiwan sa tahanan si Enzo para magbantay. Nagulat na lamang ang binata nang hindi inaasahan na makita ang ama sa lugar. Katulad niya ay nagulat din ito. Tatay Alimar, paano po kayo napunta rito? Sinusundan niyo ba ako? Tanong ni Enzo.
Bakit naman kita susundan? Natutuwa nga ako na kinuha ka ng tiyuhin mo eh. Tapos sasabihin mong nandito ako para sa'yo. Tugon ni Tatay Alimar. Kung ganon, bakit ho kayo nandito? Wala ka na roon, bata. Sarili mo muna yung isipin mo. Huwag mo kong pansinin kung makikita kung saan-saan. Dahil magmula sa araw na kinuha ka ni Basti, kinalimutan na kita. Wika ni Tatay Alimar. Nasaktan man sa sinabi ng ama, inintindi na lamang lalo pa nang makitang may bitbit itong bote ng alak. At isa pa, nasanay na ito sa mga salitang masasakit. Kaya lang hindi maunawaan kung bakit nandito sa lugar gayong malayong probinsya ang pinanggalingan. Tapos, wala rin silang kaanak maliban na lamang kay Tio Basti. Sa pagdaan ng mga araw, napapadalas ang pagkikita ng mag-ama sa palengke, sa panederya o kahit saang pamilihan. Minsang nasaksihan ng binata ang pakikipagbasag ulo nito sa mga nakaalitang lasing. Gusto sanang umawat, ngunit pinigilan ng tiyuhin hanggang sa humantong sa puntong hindi na makita sa lugar. Inisip na lamang ni Enzo na baka umuwi na ito ng sikihor. Kakatapos lamang ng problema sa ama, pumalit naman ang kalagayan ng tiyuhin. Napapadalas ang pagsusuka, palagi ang pananakit ng tiyan niya at paninilaw ng balat pati ng mga mata. Dito na ikinumpisal ni Tio Basti ang tungkol sa karamdamang hepatitis. Ayon sa kanya, matagal nang sumusumpong hindi palang grabe noon. Ngunit ngayon lamang din naintindihan ng binata ang dahilan ng pag-atake ng aswang noong gabi. At dahil salat sa pera, nagtiyaga ang mga ito sa halamang gamot na kung tawagin ay sampa-sampalukan. Ang tiyuhin na rin ang nagsabing wag nang dalhin sa doktor, kaya't sila na lamang din ang nanggagamot. Ngunit lumipas pa ang mga linggo, mas lalo lamang lumalala ang kalagayan. Nangihinat sa banig na lamang nakaratay buong araw at magdamag. Nagpang-abot ang problema dahil umaaligid muli ang nilalang. Ilang beses napansin ni Enzo ang presensya nito. Dire-diretso pa sa silong ng tahanan. Walang tulugan dahil sa pagbabantay. Umabot pa sa punto na humingi na ng tulong ang binata sa mga kapitbahay tungkol doon. Ngunit humindi ang mga ito sa takot na mahawaan ng sakit ng tiyuhin. Maging siya ay iniiwasan ng mga ito sa paniniwalang nahawaan na rin. Walang maaasahan na mga sandaling yun. Kaya siya na lamang ang lumaban sa buhay, maging sa mga nilalang. Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon si Enzo na makapagpahinga. Mahimbing ang tulog ng tiyuhin, ni walang senyales ng pag-atake ng aswang. Sa pintuan ng kwarto umidlip, kung saan direktang makikita si Tio Basti. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, madidinig na ang pag-atungal ng isang nilalang. Hindi maintindihan dahil humihina at lumalakas. Minsan parang nasa malapitan, minsan naman nasa malayuan. Pinatay ni Enzo ang mga ilaw sa loob. Bahagyang binuksan ng bintana upang makasilip sa labas. Hindi nagtagal, natanaw mula sa unahan ang dalawang malaaninong imahe. Habang inaaninag ang mga ito, nakilala ng binata ang isa. Ito mismo yung nakita noong unang gabing pagdating sa lugar. Katulad ng sandaling yun, may hawak na patalim na siyang ginamit sa pagsalakay sa kalaban. Ang kaharap nito, walang duda na isang aswang. Hindi nagpakampante ang binata. Binitbit na rin ang armas.
ipinili ang baril kahit na sinabihan ng tiyuhin na dati ay huwag itong gamitin. Wala mang kasanayan. Ito ang naisip na mas epektibong sandata sa ganitong pagkakataon, lalo pat hindi pangkaraniwang nilalang ang kalaban. Sa pagpapatuloy ng pagtutuos ng dalawang imahe sa unahan, unti-unti itong lumalapit sa tahanan. Tinitigang mabuti ni Enzo ang lalaki hanggang sa nakilala. Saglit na natigilan dahil hindi akalain na ang sariling ama ang makikitang nakikipaglaban. Dali-dali naman itong umiwas ng tingin ng masulyapan siya. Hindi naglaon. Tuluyang napatay ang aswang. Dali-daling lumabas si Enzo para kausapin ang ama. Ngunit wala itong oras. Nagmamadaling umalis bitbit ang katawan ng nilalang. Naiwan ang binatang nagtatanong sa sarili. Sa tagal na panahong pagsasama sa iisang bubong, may katauhan pala ang ama na hindi niya nalalaman. Gayunpaman, hindi ito nadismaya. Bagkus natuwa pa dahil isa itong manunugis ng aswang. Ikwinento ng binata ang pangyayari sa tiyuhin. Maging ito ay hindi makapaniwala. Ang buong akala niya, nakaugalian lamang ni Tatay Alimar ang paglalakwat siya sa iba't ibang dako ng mundo para gumala. Yun pala, may sikretong tungkulin na ginagampanan. Kahit si Enzo na anak ay walang ideya doon dahil masyadong malinis ang kanilang tahanan sa Siquijor. Walang ni isang gamit na magsasabi na isa itong mamamatay aswang. Abat, siraulo talaga itong tatay mo ano. Kahit noong panahong nililigawan pa niya ang nanay mo, kapatid ko, palagi niyang iniiwanan. May mga pagkakataon nga na ilang buwan bago uuwi. Sinundan ko pa yan dati sa pag-aakalang ng bababae. Kaso matinik masyado, ang galing magtago ng sikreto. Ikaw nga na anak walang kaalam-alam. Pero may tanong pa rin ako, iho. Bakit ka ba niya binubugbog? Bakit ka sinasaktan? May kinalaman ba ito sa tungkulin niya o ano? Kasi kahit hindi lasing, ang init ng dugo niya sa'yo. Ikaw ba, ni minsan hindi ka nagtanong sa tatay mo? Nagtanong na po ako kaso hindi rin nasasagot eh. Hindi ko nga matandaan kung kailan kami nagkausap ng maayos. Pero di naman po ako nagtanim ng galit kay tatay. Natutuwa pa nga ako nang malamang manunugis pala siya. Kung sana sinabi niya noong una eh. Nakakatuwa naman talagang malaman na may kakilala kang lumalaban sa kampo ng kaliwa. Kaso binabagabag pa rin ako ng katanungan eh. Hindi kaya siya ang sinasabing manunugis? Tapos kalahating aswang. Kaya ka siguro sinasaktan para lumayo ang loob mo at kusa kang umalis ng bahay. Tapos siguro paraan niya yon para hindi ka mahawaan. Ay ano ba? Ang gulo! Bantayan mo na lamang si Alimar. Tanungin natin yon nang malinawan tayo sa susunod. Wika ni Tio Basti. Hindi tuloy maiwasan ni Enzo na questionin din ng sarili. Sa kabilang banda ng isipan, sumasang-ayon ito sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit may parteng humihiling na sana mali. Matatanggap niyang manunugis ang ama. Ngunit ang malamang may lahi itong aswang. Hindi niya sigurado. Malaki ang galit ng binata sa ganitong nilalang. Dahil minsan ang nabiktima ang ina. Magkakaroon sana ng kapatid. Ngunit nasawi ito noong gabing may sumalakay na aswang. Napabuntong hininga na lamang ang binata sa isiping yun. Nang mga sumunod na araw, muling nagkita ang mag-ama. Maayos na inimbitahan sa tahanan. Pumayag naman kahit mababakas ang disgusto.
O ano, magtititigan na lang ba tayo rito? O Basti, parang malapit ka nang mamatay ah. Kaya mo pa ba? Wika ni Tatay Alimar. Nasa pamamahay kita kaya umayos ka. Nasa harapan ka pa man din ng anak mo. Umaming ka nga. Isa ka bang antingero? Nakita ni Enzo kung paano ka nakipaglaban sa aswang noong gabi. Ito ba ang dahilan kaya palagi kang umaalis ng bahay? Saka, kung ikaw ang manunugis sa kalahating aswang, ito ba ang dahilan kaya sinasaktan mo ang bata para mapalayo sa'yo? Para hindi mo mahawaan? Tugon ni Tio Basti. Naghihingalo ka na nga. Ang dami mo pang tanong ah. Akala ko ba, nagtapos na ang ugnayan natin sa araw na binawi mo itong si Enzo sa akin eh. Nasa iyo na yung pamangkin mo ah. Tantanan niyo nga ako. Wika ni Tatay Alimar. Akmang aalis na sana ang ama nang pigilan ito ng anak. Tatay, gusto lang po naming maunawaan. Sa totoo lang, hindi naman po ako galit sa inyo. Natutuwa nga po ako nang malamang manunugis ka eh. At saka Alimar, dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Hindi pa ako naghihingalo no. Sagutin mo ng maayos ang bata. May karapatan siyang malaman ng totoo. Huwag kang maglihim sa anak mo. Kayong dalawa, bahala nga kayo sa buhay ninyo. At pwede ba, wala nang pakilamanan. Marami pa akong gagawin. Masyado na kayong nang iistorbo. Wika ni Tatay Alimar. Hindi na ito nagpapigil at saka umalis. Ito ang naging huling paghaharap ng mag-ama sa mga sandaling yun. Lumipas ang ilang buwan. Wala nang nakuhang balita mula rito. Gayunpaman, nararamdaman ni Enzo na nasa paligid lamang ang ama. Kung minsan sa gabi, may nakikita itong anino sa hindi kalayuan. Kahubog mismo ito ni Tatay Alimar. Sa loob-loob niya, hindi man aminin na meron itong pakialam. Halata naman sa mga kilos. Sa ganitong paraan, nalinawan ang binata na mahal pa rin siya nito sa kabila ng pagmamaltratong natanggap dati. Inisip na lamang ng binata na may malalim na dahilan. Nang mga panahong ito, mas lumalala na ang kalagayan ng tiyuhin. Namayat, hindi makakain ng maayos dahil isusuka lamang ulit. Nahihirapan na akong minsan at sinasabing magpapaalam na siya. Hindi nga nagtagal. Tuluyan itong binawian ng buhay. Kung nakaligtas dati sa maninilong, ngayon naman, kinakaharap ang hamon ng balbal. Maraming dumalaw sa gabi ng burol ni Tio Basti. Mga kapitbahay, may nagpakilalang katrabaho ng yumao, kaibigan at mga kakilala. Maayos namang pinakitunguhan ni Enzo ang lahat alang-alang sa tiyuhin. Habang lumilipas ang araw, may nagpakilalang kababata, isang lalaki, kaedad lamang ng yumao. Pinatuloy ni Enzo at Renatong mabuti. Tumutulong ito sa mga gawaing bahay, maging sa pag-asikaso sa mga bisita. Ito rin mismo ang nagpresentang magluto ng pagkain. Hinayaan naman ito ng binata dahil ang lalaki rin ang namili ng mga kasangkapan. Ilang gabi na lamang ang bibilangin, tuluyan ng ililibing ang yumao. Mas dumami pa ang mga bisita. Hindi na kaya ni Enzong asikasuhin ang lahat. Sa puntong ito, wala ang lalaking nagpakilalang kababata. Hindi mapangalanan dahil ayaw magpakilala. Nawala din ito sa isip sa dami ng gawain. Nang sumapit ang madaling araw,
Kakaunti na lamang ang mga naiwan. Mga lasing na lamang na patuloy pa rin sa pag-iinuman. May lumapit na kapitbahay, isang matanda. Sinabihan si Enzo ng mga bagay tungkol sa mga pamahiin. May nakasabit kasing salamin sa sulok ng tahanan. Sa katunayan, tinakpan ng kumot ngunit hindi napansing nalaglag. Ayon sa matanda, masama ang maglagay ng ganitong gamit sa kasagsagan ng burol dahil posibleng makakita ng hindi inaasahang nilalang. Dali-dali namang lumapit ang binata bitbit ang kumot. Ngunit bago matakpan, nakita ang papalapit na halimaw. Mukha ng nilalang lamang ang makikita sa salamin. Nanlilisik ang mga mata. Matulis ang mga ngipin. Nakalabas ang mahabang dila at maitim ang balat. Lumingon si Enzo at hindi makapaniwala na ang pinatuloy palang kababata ay isang halimaw. Tinakpan na niya ang salamin bago pa nito mapansin ang nalaman. Kaswal itong lumapit at bumati pa sa kanya. Minabuti naman ng binata na umaktong walang ideya sa katauhan nito. Kinausap ng maayos ni Enzo ang kababata. Sinabing wag na munang pumasok sa kusina o lumapit sa kinalalagyan ng kabaong. Nagtataka ito, ngunit mabilis na nakahanap ng irarason ng binata. Nagsinungaling na ayaw lamang ng kaanak na may mangelam habang nalalapit na ang pagtatapos ng burol. Naintindihan naman ito ng lalaki at saka tumango. Sa puntong yon, hindi na malaman ng binata ang gagawin. Kahit anong sabi, ayaw umalis ng lalaki. Nakaupo lamang naman sa dulo, tahimik. Ngunit hindi pa rin may tatanggi ang banta lalo pat titig na titig sa kabaong. Nakahinga si Enzo nang dumating ang ama. Walang pagdadalawang isip na sinabi ang tungkol sa kababata. Kagad nitong nilapitan ang lalaki. Ngunit mabilis nakalakad palayo. Susundan pa sana ito ng ama ngunit pinigilan na ito ng binata. Tatay, tignan niyo po muna yung kabaong ni Tiyo. Kung totoong katawan pa ba yung naroon? Wika ni Enzo. Sinuri naman ni Tatay Alimarang bangkay. Hindi pa naman nagagalaw ng nilalang. Nanatili ito sa tahanan at nagbantay sa paligid. Ang kababata sa kabilang banda, hindi na nagpakita sa mga sumunod na oras. Sa huling gabi ng burol, dumarami pa ang tao dahil nagdaraos ng misa. May kumpare ang yumao na nagtatrabaho sa abroad. Nang malaman ang tungkol dito at alang-alang sa pagkakaibigan, siya ang umako sa gastusin ng burol mula sa pakain hanggang sa pagpapalibing. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, napansin ni Enzo ang ama na palinga-linga sa paligid. Pumasok ito ng kusina. Pagkalabas ay may nakasukbit ng itak sa tagiliran. Tsumempo ang binata nang may pagkakataong mabilis na sumugod. Sa dulo ng taniman nagpunta ang ama. Nasa kalagitnaan pa lamang si Enzo. Natigilan nang makita ang aswang na nakatago sa hindi kalayuan. May daladala itong kapirasong puno ng saging. Tutok na tutok sa tahanan ng tiyuhin. Gustong lumapit. Ngunit dahil sa seremonyas na nagaganap, hindi nito magawa. Napilitan itong lumipat nang magsimula na ang banal na Eucharistia. Sa kabilang bahagi naman ng taniman, nakita ng binata ang ama. Tumatansya sa pagsugod sa aswang. Tahimik na nakasunod. Unti-unti ring nagtaka dahil parang hindi nakikita ng nilalang si Tatay Alimar. Hindi umalis ng lugar ang aswang. Naghahanap lamang ng pagtataguan kung saan din hindi madidinig ang nagaganap na misa.
Habang si Enzo naman minabuting isiksik ang sarili sa nagyayabungang palay. Nang mga sumunod na sandali, napansin na lamang niyang nagpambuno na ang dalawa. Mabangis na umatungal ang aswang sabay sugod kay Tatay Alimar. Walang tigil ito sa pagkalmot. Kumakagat, sumasakal. Gayunpaman, nilalaro ng manunugis ang laban. Tinatamaan nga ng atake, ngunit makikitang baliwala lamang. Ngunit nang siya naman ang makabuelo, walang humpay na tinaga ang aswang. Ulo kagad ang pinunteriya. Hindi nakatagal ang nilalang at napugutan. Hindi lang yon, maayos na inilatag ng manunugis ang katawan nito sa lupa. Kumuha ng malalapad na dahon ng saging bilang lagayan sa ginawang pagutay-gutay ng lamang loob. Pinutulan ng mga braso at mga binti. Binuksan mula sa dibdib hanggang sa tiyan. Bumaha na rin sa lupa ang dugo nito. Hindi na kayanan ni Enzo ang mga kaganapan. Dali-daling nag-iwas ng tingin at tuluyang nasuka. Nang mapansin siya ng ama, inutusan itong bumalik ng tahanan at asikasuhin ang burol ng tiyuhin. Habang iniintindi ang mga bisita sa burol, nahati ang pag-iisip ni Enzo. Nag-aalala para sa ama. Kahit na napuksan ito ang aswang, nababahala pa rin. Napalitan din ng kaginhawaan ng dumating paglipas ng ilang sandali. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, dumating din ang araw ng libing. Maayos namang naihatid sa huling hantungan ang yumaong si Tio Basti. Nagmamadali na ring bumalik ng tahanan pagkatapos. Dito pa lamang napag-usapan ng mag-ama ang tungkol sa ginagampanang tungkulin. Ayon sa pagtatapat ni Tatay Alimar, 10 taong gulang si Enzo nang magsimula sa pagiging manunugis. Hindi lamang sa isang lugar, kundi maging sa mga karatig bayan. Napapadpad din sa mga isla, umaabot sa Luzon, Visayas, hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao. Dalawa sana sila kaso nasawi ang kasama nang magkaroon ng matinding engkwentro sa Samar. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nais na sana ni Tatay Alimar na tumigil. Ngunit nagbago ang isipan. Nang malamang tinutugis din pala siya ng aswang na nakapatay sa kaibigan. Sa puntong ito, dito na nagsimulang sakta ng binata. Hindi dahil walang pakialam kundi walang pagpipilian. Nalaman ni Tatay Alimar na ang buong pamilya ng dating kasama biniktima pala ng aswang. Ayaw niyang sapitin ni Enzo kaya't gumawa ito ng hakbang para tuluyang lumayo ang loob ng binata sa kanya. Ito lamang ang nakikitang paraan para hindi matunugan ng aswang na anak niya si Enzo. Minsan lamang din umuwi sa bahay upang iligaw ang sumusunod na mga nilalang. Nung araw na kinuha ni Tio Basti ang binata, ito rin ang puntong nagawa ng paraan ang problema sa aswang. Sa kabutihang palad, tinalo niya nang muli silang magkaharap. Sumunod sa naga para sana alamin ang kalagayan ng anak. Ngunit nakasalubong ng engkwentro sa daan. Napalaban ito sa aswang. Muli siyang nagpanggap na walang pakialam sa binata. Umiiwas lamang ito sa mga posibilidad. Kasunod nito ang pagkapansin sa maninilong na umaaligid sa tahanan ng yumao. Napuksa din naman ito. Ang huli ay ang balbal na balak na kawin ang katawan sa burol. Sa pagtatapat na ito, dito lamang naunawaan ni Enzo ang lahat. Hindi nagtagal, nagkaayos na rin silang mag-ama at nagpa siyang umuwi ng Sikihor. Pansamantala munang itinigil ni Tatay Alimar ang pagiging manunugis para maibuhos naman ang oras sa anak.
Kaso sadyang mapanubok ang panahon, pabigla-biglang tumatawag ang tungkulin. Nang sandaling may tutugisin sanang aswang ang ama, palihim na sumunod si Enzo. Gustong masaksihan ang engkwentro. Naging maingat din ito upang hindi mapansin ng kalaban. Ganon pa rin ang nasaksihan. Tila hayop na kinakatay ang katawan ng nilalang. Huhugutin ang lamang loob, paggugutay-gutayin. Puputulan ng braso at binti. Bubuksan ang dibdib hanggang tiyan. Sinisiguradong walang matitirang dugo sa katawan. Pagkatapos, itatambak sa nakahandang hukay. Susunugin ang lahat maging ang mga buto. Hanggang sa nasundan ang panunugis ni Tatay Alimar. Ngunit yun na ang naging huling pagsunod ng binata. Mahigpit itong pinagbawalan dahil kapag nagkataon, pwedeng madamay sa kaguluhan. Minabuti na lamang ding makinig para na rin sa kaligtasan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy pa rin ang ama sa tungkulin. Ngunit may katanungan pang hindi nasasagot. Kung anong klase ang gamit na tinatangan ni Tatay Alimar. Wala itong inaatras ang laban. Kahit na pinakamalalakas na aswang pa ang kaharap. Hindi ito nasusugatan. Hindi napapagod. Kaya pang lumaban kahit sa loob ng mahabang oras. Hanggang sa isang gabi, kakauwi lamang ni Tatay Alimar mula sa panunugis. Lihim na pinagmasdan ng binata ang pagsasaayos nito ng kagamitan. Hindi nagtagal, nasipat ang isang bagay. Isang tila matulis na ngipin. Kaya wala sa sariling napatanong at dali-dali namang sumagot ang ama. Napansin mo rin pala, anak. Ito ang aking tinatangan. Natawagin na lang natin na pangil ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.